Salamin ng aking gabi-gabi. Tuwing alas 12 ng gabi, may kakaiba akong napapansin sa salamin sa kwarto ko. Hindi ko alam kung ako lang ba o baka naman may tupak na talaga ako. Pero simula nung lumipat ako dito sa lumang bahay ng lola ko, may kung anong malamig na presensya akong laging nararamdaman kapag hating gabi na. Lalo na kapag natapat na ang ilaw ng buwan sa salamin. Bago ako magpatuloy, gusto ko lang sabihin na hindi ako naniniwala sa mga multo dati. Mahilig ako sa horror movies, yung mga tipong may jump scare. Tapos tatawa na lang ako kasi sobrang predictable. Pero ibang klase to, hindi ito pelikula. Hindi ito kwento lang. Totoong nangyari sa akin to at sana matapos kong ikwento bago pa siya bumalik. Nagsimula ang lahat noong unang linggo ko dito. Naewan sa akin ang bahay ng lola ko nung pumanaw siya. At dahil medyo gipit ako sa renta sa Maynila, minabuti ko nang dito muna tumira pansamantala. Lumang bahay pero maayos naman. Malaki, maraming kwarto at higit sa lahat, libre. Ang problema lang, may mga parte ng bahay na hindi talaga naaabot ng araw. Yung tipong kahit anong oras ng araw, madilim pa rin. At ang isa sa mga kwarto na yon ang kwarto ko ngayon. Kwarto na hindi nasisilayan ng araw. May malaking salamin sa dingding. Luma na, halatang antigong-antigo pa. Yung klaseng may ukit sa kahoy na frame, parang panahon pa ng Kastila. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin na yon, pero mula pa lang nung unang gabi ko, may napansin na akong kakaiba. Pagkatapos kong mag-ayos ng kama at ng mga gamit ko, naupo ako sa harap ng salamin para mag-ayos ng buhok. Gabi na nun, siguro mga alas 11. May kung anong bigat sa hangin. Pero inisip ko na baka dahil sa pagod lang. Pero habang tinitingnan ko yung refleksyon ko, may parang kulang. Hindi ko may paliwanag pero parang hindi ako yon. Hindi sa itsura kundi sa aura. Parang may ibang katauhan sa likod ng mata ko. Kinabukasan, binaliwala ko lang. Alam mo yon, baka naman antok lang ako o pagod sa pagbubuhat ng kahon. Pero nung sumunod na gabi, eksaktong alas 12 ng gabi, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil parang may humihila sa akin. Yung pakiramdam na kailangan mong bumangon kahit walang rason. At ayun nga, pagdilat ko, diretsyo ang tingin ko sa salamin. May tao. Pero hindi ako. Hindi rin refleksyon ng kwarto ko. Ibang kwarto ang nasa salamin. Mas madilim. Mas luma. At sa gitna ng dilim, may nakatayong lalaki. Matangkad, payat at nakaputi. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi sa katawan ko, kundi sa mata ko mismo. At hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Tinakpan ko agad ng kumot ang mukha ko na parang bata. Hanggang sa makatulog ako ulit, hindi ko alam kung paano. Pero paggising ko, wala na yung lalaki. At normal na ulit ang salamin. Araw-araw, iniisip ko na baka guni-guni lang yon. Pero gabi-gabi, bumabalik siya. Laging eksaktong alas 12. Laging siya ang nasa salamin. At bawat gabi, palapit siya ng palapit. Minsan, kinakausap ko siya. Alam kong parang tanga lang, pero gusto kong subukan. Sino ka? Tanong ko minsan. Hindi siya sumagot. Hindi gumalaw. Pero kinabukasan, may sulat na sa salamin. Sa hamog ba, parang sinulat gamit ang daliri. Hindi mo ba ako naalala?
Putya! Sa totoo lang, kinilabutan ako. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Wala namang bukas na bintana, walang naglabas-pasok sa kwarto. Ako lang mag-isa. Nilinis ko agad ang salamin. Sinabon ko pa nga. Pero kinagabihan, nandun na naman siya. At hindi na siya nakaputi. Itim na ang suot niya, at may kapansin-pansin sa mukha niya, hindi na ito malabo. Kitang-kita ko na. Mukha siyang pamilyar. Parang ako. Pinuntahan ko ang kapitbahay namin kinabukasan, si Aling Maritz. Matanda na rin, matagal nang nakatira sa lugar na to. Nung tinanong ko kung may alam ba siya tungkol sa bahay na to, tahimik lang siya. Pero nung nabanggit ko ang salamin, bigla siyang natigilan. Saan mo sinabi na salamin? Tanong niya. Sa kwarto ko po, yung may ukit na frame, sagot ko. Anak, huwag mong titigan yon kapag alas 12. May sumpayang salamin na yan. Dati nang nangyari yan sa kapatid ng lola mo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pero iba yung takot sa boses niya. Hindi takot sa multo. Takot sa kung anong alam niyang totoo. Gabi ulit. Alas 2. Nakaupo ako sa kama, hawak ang cellphone, bukas ang flashlight. Pero kahit anong liwanag, parang hindi naaabot ang salamin. Nandoon na naman siya. At ngayon, gumagalaw na. Ngumiti siya. Yung ngiti na parang, alam niyang takot na takot ka. Tapos bigla siyang kumatok. Pero sa loob ng salamin. 3 beses. Tok! 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 Pero may narinig akong tunog. Sa totoong mundo. Sa likod ko. Pagharap ko, walang tao. Pero pagbaling ko ulit sa salamin, wala na siya. Ako na ulit yung nasa refleksyon. Pero may isa akong napansin. Umiti rin ako. At hindi ko ginusto yon. Simula ng gabing umiti siya sa salamin, hindi na ako mapakali. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Tuwing lalampas na ang alas 11, nagsisimula na akong kabahan. At pag sumapit na ang alas 12, para akong dinudurog sa kaba. Sumubok akong alisin ang salamin. Hinila ko. Binulot ko yung tornilyo sa likod ng kahoy. Pero kahit anong gawin ko, parang nakakabit siya sa pader. Hindi literal na pako ang pumipigil, kung hindi parang lakas na hindi ko maintindihan. Para bang ayaw niyang maalis. Ayaw niyang mawala sa paningin ko. Isang gabi, sumubok akong hindi tumingin. Pinilit kong matulog ng nakatalikod. Pero naramdaman ko ulit yung kilabot. Yung pakiramdam na may nakatitig sa'yo. Mula sa likod ng ulo mo. Tapos may narinig akong tunog. Kilalanin mo ako. Boses ng lalaki. Pabulong. Pero galing mismo sa likod ko. Tumayo ang balahibo ko. Nang dahan-dahan akong lumingon, wala naman akong nakita. Pero sa salamin, nandun siya. At ngayon, may hawak na siyang bagay. Parang litrato. Nilapit niya ito sa salamin. Ako. Bata pa. Mga 6 siguro ang edad ko. Nakatayo sa tapat ng salamin. Sa likod ko sa litrato, may anino. Hindi ko na matandaan to, hindi ko matandaan kung kailan ito kuha. At lalo kong hindi matandaan kung sino siya. Kinabukasan, naghalungkat ako sa mga lumang gamit ng lola ko. Sa ilalim ng aparador, may isang kahon na puno ng litrato. At ayun nga, nandoon yung litrato. Parehong-pareho.
Pero may nakasulat sa likod, Gabriel, 1,979. Hindi ko pangalan yon. Hindi ko rin kaano-ano si Gabriel. O akala ko. Tinawagan ko si Mama. Tinanong ko kung may kamag-anak ba kaming nagngangalang Gabriel. Tahimik siya sa linya. Tapos bigla siyang umiyak. Anak, sabi niya, may kambal ka dapat. Hindi ako agad nakasagot. Kambal? Naaksidente siya. Sa bahay ng lola mo. Nahulog sa hagdan. At namatay. 6 na taong gulang kayo noon. Hindi ka namin sinabihan. Sabi ng doktor, baka makalimutan mo kasi sobrang bata mo pa. Hindi ko alam kung ano nang mas malala, yung matuklasang may kapatid akong hindi ko alam o yung posibilidad na siya yung nasa salamin. Kinagabihan, hindi na ako natulog. Hinintay ko siya. 12:00. Dahan-dahang lumamig ang hangin sa kwarto. Tumayo ang balahibo ko. At ayun na naman siya. Sa salamin. Hawak pa rin ang litrato. Ngayon, umiti siya ulit. Pero hindi na ito masama. Malungkot. Gabriel? Tanong ko. Kapatid kita. Tumango siya. At sa unang pagkakataon, gumalaw ang labi niya. Bakit mo ako iniwan? Napaiyak ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko siya inabandona. Wala akong alam. Hindi ko siya naalala. Hanggang ngayon. Patawad. Sabi ko, halos pabulong. Patawad, kuya. Napakunot no siya. Tapos bigla siyang ngumiti. Pero ngayon, parang may kapayapaan na. Dahan-dahang naglaho ang imahe niya sa salamin. Pagkatapos nun, hindi na siya bumalik. Pero may naiwan siyang marka. Sa sulok ng salamin, may bagong ukit. Salamat, bunso. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung salamin sa kwarto ko. Hindi ko na siya tinanggal. Hindi na rin ako natatakot kapag sumasapit ang 12:00. Minsan, nagbabakasakali pa rin akong makita siya ulit. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pangungulila. Totoo pala yung sabi nila. Minsan, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga refleksyong nagsasabi ng katotohanang matagal na nating nalimutan. Akala ko tapos na. Akala ko nung lumitaw ang ukit na salamat, bunso, ay natapos na ang koneksyon. Pero hindi pala. Hindi pa pala siya ang huli. Dumaan ang mga linggo. Tahimik. Payapa. Nasanay na rin ako sa presensya ng salamin. Minsan nga, nagsasalita pa rin ako doon, parang baliw, pero alam mo yon, parang may nakikinig pa rin. Hanggang isang gabi, ibang mukha ang lumitaw. Hindi si Gabriel. Hindi ako. Babae. Bata. Mga 9 o 10 taon. Nakatayo sa isang madilim na lugar na hindi ko kilala. Wala akong narinig na ingay. Wala ring galaw. Pero alam kong hindi siya refleksyon. Alam kong hindi siya dapat nandoon. At ang mas kinilabutan ako. Sa likod niya may pintuan. Dahan-dahan itong bumukas. At may aninong lumalapit sa kanya. Bigla siyang lumingon sa akin. Tapos sumigaw pero walang tunog. Yung bibig niya lang ang bumukas. Malaki. Para bang pilit niyang ipinaparating ang isang babala na hindi ko maintindihan. Pagkurap ko, wala na siya. Normal na ulit ang salamin. Pero mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Iba-iba ang eksena. Minsan umiiyak siya. Minsan may kausap siyang matandang babae. Minsan, nakahiga siya sa kama. Mukha siyang walang buhay. Lumapit ulit ako kay Aling Maritz.
Sabi ko, may ibang batang babae na akong nakikita. Nagulat siya. Lalo siyang tumanda sa pagkakatitig niya sa akin. At sabay sabi na, "Hindi ka na lang tagapanood ngayon." Ha? Bigla kong tanong. Ang salamin na yan, hindi lang yan salamin. Daanan yan. Minsan, minumultuhan ka lang. Pero pag pinili ka na, sinisilip mo na ang kabilang mundo. Ito ang huling mga salita ni Aling Maritz. Anong ibig mong sabihin? Ang mga kaluluwang hindi matahimik, naghanap ng mata. At ikaw ang pinili nilang makita. Ito ang huling salitang binitawan ni Aling Maritz sa akin. Simula noon, mas lumala pa ang mga eksena. Hindi lang bata. Iba-ibang tao na. Lalaki na duguan ang ulo. Babaeng may punit-punit na damit. Isang matandang nakaupo lang sa dilim, pero hindi ako tinitingnan, parang alam niyang may ibang nanonood. At lahat sila, sa isang punto, lilingon sa akin. At tatahimik ang paligid. At makikita ko sa mata nila ang isa lang na mensahe. Tulungan mo kami. Pero paano? Paano ko sila matutulungan kung hindi ko nga sila kilala? Hanggang isang gabi, si Gabriel ang muling lumitaw. Pero hindi na siya mag-isa. Katabi niya yung batang babae. Hinawakan niya ang kamay nito. Tapos tumingin siya sa akin. Buksan mo. Buksan ang ano? Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa gilid ng salamin. Sa ilalim. At doon ko nakita, may maliit na bitak sa kahoy ng frame. Parang may butas. Nilapitan ko. Tinuklap ko ng konti. May sulat. Luma na, hupas na ang papel. At nakasulat dito ay, "Kung nais mong makita ang kabilang panig, gamitin ang pangalan ng 3 na limon." 3 pangalan? Sino sila? Si Gabriel. Yung batang babae. Sino yung isa? Hindi ko alam. Pero naramdaman ko ang pagbabago sa kwarto ko. Mabigat na ang hangin. At tuwing 2:00, hindi na lang isa ang mukha sa salamin. 3 na sila. At sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Hindi na sila naghihintay. Hindi na sila basta nagpapakita. Parang may gustong iparating, may hinihingi. Kinagabihan, nilista ko ang 2 pangalan, Gabriel at Elena, pangalan ng batang babae na nabanggit ni Aling Maritz, nang minsang nabanggit na may batang nawawala noon sa baryo. Yung ikatlo, wala pa rin akong ideya. Hanggang sa napatingin ako sa sulok ng litrato ni Lola. May nakaukit sa frame, Catalina. Hindi ko siya kilala. Pero nang bigkasin ko ng pabulong ang 3 pangalan, Gabriel, Elena, Catalina, kumakalog ang salamin. Hindi basta yumayanig, parang nilalamon mula sa loob. Ang paligid ko lumalamig, humigpit ang hangin. At mula sa gitna ng salamin, may liwanag na gumuhito. Pahaba, pabukas, parang pinto ang nabubuksan. At doon ko nakita ang loob. Isang mundo na pareho pero hindi. Kwarto ko pa rin pero dilaw ang liwanag. Madumi ang dingding. May mga aninong naglalakad sa labas ng pinto. At nasa gitna si Gabriel. Hawak pa rin ang kamay ni Elena. Sa likod nila si Catalina, isang matandang babae na may mahabang buhok at puting-puti ang mata. Lahat sila nakatingin sa akin. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel. Hindi ako sumagot. Pero ang katawan ko, kusa nang lumapit. Parang hinihila ako ng salamin mismo. At bago ko malaman, lumampas na ako sa hagdanan.
Iba ang pakiramdam sa loob. Mabigat. Mabagal ang oras. Ang tunog parang laging may bulong na hindi mo maunawaan. Dinala ako ni Gabriel sa isang lumang bahay na parang bersyon ng bahay namin, pero laging gabi. Bakit niyo ako dinala rito? Tanong ko. Para tapusin. Sagot ni Elena. Ikaw lang ang makakabukas ng pinto palabas. Pinto saan? Si Catalina ang sumagot. Sa liwanag. Sa pahinga. At saka ko nalaman, hindi lang sila multo. Hindi lang sila kaluluwa. Sila ang mga natrap sa salamin, mga taong nakita, ngunit nakalimutan. At ako ang mata ng mundo nila. Isang huling hakbang daw ang kailangan. Ako ang kailangang magputol ng koneksyon. Ako ang kailangang magsara ng daanan. Dinala nila ako sa gitna ng bahay. May altar. May luma at sirang salamin. Sabi ni Catalina, kailangan kong basagin yon, pero hindi gamit ang kamay. Gamitin mo ang pangalan mo. Sabi niya, ha? Tawagin mo ang sarili mo. Kilalanin mo kung sino ka. At iyon ang magpapatibay sa hangganan. Minsan, ang pinaka hindi natin kilala ay ang sarili natin. Pumikit ako. Tapos sinabi ko ang pangalan ko ng malakas. At pagdilat ko, nakita ko ang liwanag na kumikinang mula sa salamin. Isa-isang naglaho sina Gabriel, Elena, at Catalina. Nakangiti. Hanggang sa ako na lang ang naiwan. Pagdilat ko, nasa kwarto ko na ulit ako. Umaga na. Maaliwalas. Wala nang lamig. Wala na ring refleksyon sa salamin. Pumuti ito. Blanko. At sa gitna ng salamin, may ukit na huling mensahe. Salamat at kami ay iyong naalala. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Salamin ng hating gabi. Pero, tapos na nga ba? Tingin mo, nakalaya na sila? O baka, may isa pang natrap sa salamin? Tumingin ka sa salamin. Pag alas 12 na ng gabi. Tingnan mo, kung ikaw pa rin yan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, follow mo na kami sa lahat ng social media platforms. YouTube, TikTok, at Facebook. Hanapin mo lang Ikatatlo TV. Like, share, at syempre, subscribe ka na rin. Hanggang sa susunod na gabi, kung saan Hindi na ikaw ang nasa salamin.